mga Pilipinas, ako po si Senyoy ng What's News. Mga manufacturer, hinihikayat ng DTI na i-round off ang presyo sa pinakamalapit na 25 centavos. Dahil sa kakulangan ng barya sa bansa, hinihikayat ngayon ng Department of Trade and Industry ang mga manufacturers at retailers na alisin na ang butal sa mga presyo ng kanilang mga produkto at i-round off na mga ito sa pinakamalapit na 25 centavos. Ang mga produkto na may butal na 12 centavos pababa ay magiging 0 habang magiging 25 centavos naman ang produkto may butal na 13 to 24 centavos. Ang mga transaksyon naman na may 26 hanggang 37 centavos ay magiging 25 centavos habang magiging 50 centavos naman kapag ang butal ay mula 38 to 62 centavos. At magiging 75 centavos naman mula 63 to 87 centavos. Magiging piso naman kapag mula 88 to 99 centavos. Paliwanag ni DTI Secretary Alfredo Pascual na hindi umano ito mandatory at sa halip ay suggestion lamang. At para pag-usapan tungkol sa usaping yan, makakasama natin ngayon si Kuya Yeri, Gama at Popoy. Yun. Parang lagi namang ginagawa ng karamihan ng ano yan, ng mga Kasi nag-grocery. wala nang, actually wala nga kahit 20 centavos minsan ano na eh, hindi na nagbibigay ng Oo, rektang piso. Ganun. Oo. Yun nga eh. Mahira na. Pero talagang limitado na talaga sa ano. Hindi na nagpo-produce ba ng barya? Nagpo-produce, pero yun nga, unfortunately, marami nga kasing naka-hoard na barya or yung di nagsisirculate na barya. Lalo pa yung mga yung chachare. Oo. Kasi mas mahal ang paggawa ng barya. Totoo lang. Okay, sa papel? Papel. oo. Lalo pa dalawang kulay na yung gagamit Oo. sa baryo. Baka daw mawala na daw in the future yung 5 centavos eh. Baka. Yung, yun nga, ginagawa rin naman barya yung, pera natin, yung 20, ginawang barya. Actually, yung mall pa lang yata mga mall lang nagsusukli ngayon. Ang gugulat nga ako may tatanggapin ako mga centavos na 5, 10 cents. May nagsusukli pa rin Oo, naman. sa mall. Lalo na sa Pero, mga mall. pero kung hindi naman yung mga ordinaryong tindahan, yung mga maliliit na groceries, yan. Piso pinaka-minimum. Round off na sa piso. Hindi Kaya nga, yan. so ibig sabihin, mas mamahal yung yung presyo ng bilihin dahil sa hindi makapagpabarya ang Oo. So, either magmumura or magmamahal daw yung mga Pero, presyo. yun nga, karamihan Kasi kung i-round off yan per item, halimbawa, sabihin natin na yung isang stick ng kape na tingi-tingi ay, sabihin natin, kunwari lang magkano ba ngayon? 3 pesos? Trip. Yung Bawat- stick. Ba, 3 pesos 3 na yata yun. kunwari 3 pesos siya, tapos ngayon ay binibenta siya ng 3.15 sa retail. Yung sa yung dito sa mga Bulto. Pure Gold, yung mga ganyan. Yung marami yan. Na wholesale. Oo. Kaso So- parang kung marami yun, tapos 3.15, base sa nila, sa guide nila, magiging 3. Kaso parang lugi naman Hindi. sila. Magiging 3.25. Ay nga pala po, 3.15 nga pala. No? Kasi papunta sa nearest na 25 cents eh. Oo. Yung iba pa, yung malala. Kunwari, 350 yung item. Gagawin ng 4 yun. So pag pinasa siya sa tao, mas patong na. mas mahal, mas pamahal, 'di ba? Yes, kikita kumbaga madadagdagan ng ilang cents yung yung tindahan. But kapag yun nga, katagal-tagalan, mas kawawa yung yung consumer kasi di naman tumaas yung sweldo niya. Mataas lang yung bilihin. Diba? Pero yung sweldo, hindi pa rin mataas. Kaya, At marami na nga yan, puro nga tungkol sa pagtaas ng mga basic necessities. Tapos ito pang pag-round off na tsak, bihira lang yung mga round off na magiging mura eh. ang isa pang mangyayari dyan, imbis na ibenta siya ng, katulad nga nun, may gutal, wala naman kasing nagbabayad na ngayon na common na tao na may, na may 25, may 50 centimo sa Kaya ang mangyayari, 3.15, so maging 10 piso tatlo. Ay, hindi. Tama, 10 tatlo, gano'n. So, tumaas pa rin yung bilihin ng higit sa sa 25 cents.
And in a way, pag marami kang, ilang araw mo nang binibili yan. So, yung simpleng piso lang, sa ngayon, napaka-importante. Kaya pag nakakita ka ng piso sa kalsada, pupulutin mo eh. Ganon kahirap kitain ng pera ngayon. Pero yun nga, wala nang masyadong nagbabayad ng ng sentimo eh. Pero sa ngayon, mandatory pa lang, suggestion pa lang suggestion to, lang pa naman. lang. Pero dahil lang kasi, may request kasi yung diba, yung mga batag ng mga manufacturers dati tungkol dun sa pagtaas ng presyo. So baka habang pinag-aaralan yun pa lang yung suggestion muna. Kasi ayaw muna ng DTI na magtaas ng presyo eh. Sana nga, huwag muna talagang Pero hindi kasi yan yung ang inflation, mangyayari yan. Hindi yan yung hindi siya na-cure o hindi siya kailangan ng pangunang lunas, kundi kailangan pagandaan mo. Kasi anumat mangyayari, tumataas at tumataas yung value. Yes. Halimbawa, yung 500 natin nung araw, diba? Napakadami niya nabibili ngayon. Ngayon, hindi na ganun. Kasi bumibilis ang technology, ang pagulad ng technology. Bilis Yung din, 24 oras, parang kulang na ngayon dahil sa daming gagawin, di ba? bibilis din yung pagtaas ng presyo. Hindi, yun nga, yun din yung point. Yes. Saka nadadagdagan kasi yung population. Hindi lang din yun. Hindi makahabol yung sahod. Hindi lang din yun. Kasi nga, ang sa tipo ng ekonomiya ang pinapractice natin ngayon sa buong mundo, yan na yung natural na mangyayari, yung magkaroon ng inflation. Kasi nga, ang current na trading style sa buong mundo ngayon is may nagkakaroon ng gains, mayroong naglulose, pero wala namang kasing bagong nalilikha na pera, wala namang bagong kung ano yung value ng gold reserves mo o mga oil reserves mo, yun na yung niya eh, yung value ng meron doon sa bansa na yan. Eh di ba nga nadideplete na yung oil ngayon, so nagkukumahog yung mga tao na na sabihin natin pagkakitaan yung konting natitira pang langis Oil deposit. kaysa sa mag-create ng mga bagong teknolohiya na Maghahanap ng bagong kasi nandoon yung pera dahil nga tataas ang value dahil magiging scarce na. Habang mas scarce, yung scarcity mismo nagke-create nung mataas na pressure eh. So yun, ang meaning ng scarcity ay kawalan ng supply. Tama ba? And pag niyan, ngayon ano ba yung nakikitang mga bagong commodities like yung di ba sa US may mga Tesla, mga ganyan. So ito na yung mga bagong players, kumbaga. Pero karamihan pa rin naman ang nagpro-produce ng kuryente ay crudo ang gamit, di ba? Hindi pa naman totally true dito yung mga turbine. Oo, kasi hindi papayagan ng oil industry na totally maging oil free. Kasi ibig sabihin bababa yung demand sa crudo. Di naman pala natin kailangan yung crudo eh. Kasi lumipat na tayo dito, mawawala ng value yun. Tapos yun, mawawala. At saka marami pang nagbabatas kasi sa nuclear. So talagang crudo pa rin ang pinaka main source. Pero dito sa na medyo problematic na yung kakulangan sa barya. Possible ba na mawala na yung maging super rare na yung barya? Technically, ang mga baryang ginagamit na lang natin ngayon, piso, 5 piso, 10, 20 pesos. 10, 20. Yung mga baryang tinutukoy na 25, 50 centimos, mas sa mga mall na lang siya nakikita. Minsan nga, di ba, yun yung pinalalagay nila sa mga donation. Kaya nga nawiwirdoan ako na tipong ganun ba kalaking balita yung tungkol sa barya. Kasi sa totoo lang wala naman kasi gumagamit kasi lahat nira-round off na sa pinakamalapit na piso. Ang gagawin, halimbawa, fishball. Yung 5 pisong fishball, ilang piraso? 6. Diba? Ganun yung paglaki din ng presyo. Kasi kung dati, 3, 2 piso na fishball, ngayon, yung 4 na piso mong worth ng fishball ay 5 piso na ngayon. Paliit ng paliit. Diba? Kaya nga.
Yung candy nga, ano na eh, hindi na piso ang isa eh. 3, 2 piso. Ano nga, 3 piraso eh. Ganun na yung nagiging presyo sa iba. Or 3, 5 piso. Ganun. Samantalang dati piso 2, di ba? Yung mayroon kang 2 benching ko, makakabili ka na isang plate. Kaya, So talagang hindi napipigilan ng inflation. Kaya ako yung dahil nga walang mga centavos yung mga tindahan. Minsan candy nilang pinangsusukli. Ayun pa isa. Sa centavos. Actually, nga, mali ano yun. ba dapat kasi ang gawin na paghahanda sa inflation? Paano mo ba kasi magagapi ang inflation sa isang nation, sa isang bansa? Kailangan mag-produce ka ng mga produkto na in demand. Ibig sabihin, ikaw yung magpo-produce. Hindi yung tipong katulad yan. Maghihintay tayo ng investors from ibang bansa na dito kayo mag-produce ng inyong t-shirt, ng inyong pantalon, ng inyong appliances, ng inyong mga laptops, ganyan. Tapos ang babayaran lang sa atin yung labor cost. Kasi yung mismong value ng produkto, napakaliit lang dun yung labor cost ng may factory dito ng laptop. Pagpalagay natin 30,000 ng isang laptop. Magkano yung labor cost na ginastos doon dito sa Pilipinas? 1/3. Wala pa sa 1/3 nung value ng buong laptop. Kasi ganun lang yung Yung labor cost natin. Oo. Kaya maraming nag-ano eh. Yun tanggal na doon yung tubo nung may-ari. Kumbaga, yung ginastos niya para lang buuin yung laptop na yun, napakaliit na bahagi. Minsan yung 1/4 lang eh. Katulad nga yung mga t-shirt na mamahalin. Halos lang yun. Tawag dito. 1/8. Kasi ang parang pakyawan siya may kota-kota, di ba? So dahil mababa lang yung labor cost mo, dahil Pilipinas yung pinakamababang labor cost sa buong Asia, ang laki naman nung patong nung dahil may pangalan, di ba? So ang laki nung kinita nung may-ari, pero Yung mga trabahador niya. oo. So yun yung parang exploited tayo sa ganung So dapat meron? Halimbawa, nandito lang din naman yung mga taniman ng abaka. Tayo nagpo-produce ng 80% o 85% ng abaka sa buong mundo. Then tayo na gumawa ng mga PPE as in Filipino Filipino made. 100% dito ginawa. Pero yung mismo kumpanya na gumagawa ng mga PPE, Pilipino din ang may-ari. Hindi eh. Ine-export natin sa China. China gagawa ng mga PPE, China gagawa ng yung mga mask. Di ba yun yung sa kulay blue, yun. Ginagamitan siya ng abaka, yung microfiber. Pero yung kita nun, hindi naman sa atin napupunta kasi labor cost lang yung binabayaran sa atin o kaya yung tawag dito, yung presyo lang ng raw material. Wala ba silang ba't taripa ba tawag? Yun nga eh. Kasi nga meron tayong mga pinapasok na kung tawagin mga economic free trade agreement. So hindi natupatong ng Walang tarif. Yan, bawa yung Subic Freeport. Freeport siya. Talong-talo ang bansang wala namang produktong nilalabas, kundi raw material lang. Ba't ba nagkaroon ng gano'n na tumayag sa... Kasi nga pumasok tayo sa mga ganyang agreement. Well, kasi nga bagsak na bagsak ang ekonomiya ng 80s. Kaya pumasok tayo sa mga Oo. Hindi ba baguhin yung yung rule na walang na pwede na maglagay? Ang mangyayari, magtatampo yung mga bansang dati nating free naman yung kalakaran natin, yung trade. Ang mangyayari, yung mga raw materials natin, mababan. Di ba? Dati nagka-issue ng ayaw ipasok ang saging ng Pilipinas sa Japan. Issue na. Yes, kasi nga sa mga trade agreements na ganyan. At yun nga po ang balita patungkol sa issue patungkol sa kakulangan sa barya. So, suggestion pa lang naman daw sabi ng DTI.
Pero yun, wala rin naman silang malinis na ano, na reforma dun sa mga nag-hoard ng barya, mga Pero wala, may batas yata dun sa hoarding, di ba? meron. Pero hindi naman Paano mo siya i-enforce? Oo, paano siya i-enforce? Tapos Sige. yung may although... Oh, naglagay sila ng mga yung nakalimutan ko kung anong bangko 'yun. Yung may coin counter na na tawag dito, na machine sa mga malls. Ewan ko kung pero konti lang. 'Yun lang yung nakikita kong ginawa nilang solusyon sa mga sa mga maraming barya at na hoard. Yun nga. Hindi sila nagpo-produce kasi napakarami nang nakaproduce na barya at napakamahal ng At di ng paggawa ng umiikot. barya. Di umiikot. 'Yun. Actually, sana maraming nag-hoard sa pagtuwing Pasko. Yun pa. Meron pa ba maho-hoard? At yan nga po ang ating balita patungkol dyan. Para po sa ibang updates, manood lang po kayo ng What's News sa PS Media NCA sa YouTube channel natin. At share po sa Facebook. Maraming salamat po. Ayan po ang What's News.